Hallelujah, 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 Hallelujah. Sabi ng Diyos ay pakinggan ang anak niyang minamahal na lubhang kinalulugdan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa'y dumito na kayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon, kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na kayo at may mask na naman. Kaninang umaga paggising ko ay masakit ang lalamunan at parang, ayun na nga, sipo na pala. Pati pangangatawan masakit din, pero kaya pa naman. Ang mensahe po sa atin ng ipinagdiriwang natin ngayong kapistahan ng pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon ay ang pagiging mapagbantay sa mga pahiwatig at pagbabadya ng presensya ng Diyos. Baka nagliliwanag na sa harapan natin ang kanyang mukha, pero hindi pa natin napapansin o nahahalata. Baka dasal tayo ng dasal na maabot din natin ang pagbabangong dangal. Pero nariyan na pala ang patikim o preview ng resurrection, hindi pa natin napapansin o nahahalata. Sa mga pagkakataon pong sumasablay tayo sa pagiging sensitibo sa nangungusap niyang presensya, hayag man ito o hindi, maliwanag man o malabo, tinuturuan po niya tayo ngayon kung paano siya makikilala. Ang pagkakasalarawan po ni Apostol Pablo ay ilaw sa karimlan. Ilaw sa karimlan na tumatanglaw hanggang sa mabanaag na o hanggang sa makita na yung pagsikat ng araw. Ang eksakto pong words ni Apostol Pablo
ilaw sa karimlan na tumatanglaw hanggang sa mabanaag na ang araw ng Panginoon. Masyadong symbolikal sa resurrection, yung araw ng Panginoon. Yun namang ilaw sa karimlan, ito naman yung transfiguration, preview o patikim, sabi nga ni Father Jonathan kaninang umaga, patikim sa resurrection. Dapat daw po itong pag-ukulan ng pansin ayon po kay Apostol Pablo. Bakit po kaya? Ano ho? Kung natatagpuan mo kasi ang iyong sarili sa karimlan at may natatanaw kang malamlam na ilaw, lalong nagiging pronounced ang karimlang bumabalot sa iyong paligid. Di ba? Lalo namang hindi napapansin ang sikat ng araw sa katanghaliang tapat dahil maliwanag na lahat. Wala kasing contrast gaya ng bukang liwayway o dapit hapon. Yung bukang liwayway, ito po yung pagsikat ng araw sa umaga. Dawn sa Ingles, ano? Yung dapit hapon naman yung paglubog ng araw sa hapon o sa gabi, twilight. Sa bukang liwayway po kasi at sa dapit hapon, nag-aagaw ang dilim at liwanag. Kaya lalo mong kitang-kita ang liwanag kung yun ang iyong tinitingnan. Maaari mo rin namang masabi na lalo mo ring kitang-kita ang dilim kung yun naman ang iyong tinitingnan. Ano po bang ibig sabihin nito? Na mayroong contrast. Kung minsan kasi mga kapatid, naha-heightened lamang o na-enhance ang awareness natin na nariyan pala ang Diyos pag pakiramdam natin ay wala siya. Kung kailan pa feeling natin ay iniwan na tayo ng lahat, saka po natin naiintindihang may isa palang kailanman ay hindi nang iwan sa atin. Pag pinagtutuunan po natin siya ng pansin, lalo pong nagliliwanag ang mukha niya sa atin. Dadagdagan ko lang yun ng kaunti, ano ho? Ilapat natin sa ating mga buhay. Kung meron tayong magulang, ama, o tatay, o nanay, o mama, na hindi pinapansin kasi makulit na, matanda na. Sabi nga dito kanina, kung itatranslate natin sa ating sariling kalagayan, you'll never know what you're missing until it's gone. Hindi mo naman siya mamimiss kung nariyan pa siya. Mamimiss mo siya pag wala na siya. Yung pakaramdam na darating ang panahong mawawala siya, ang transfiguration natin ngayon, pagbabadya, na darating ito at hindi mapipigil. Kaya ngayon pa lang, mabuti na kung ma-appreciate natin ang kanyang pagiging nariyan. Makulit man siya o naging masyado ng maramdamin. Tandaan po natin, nung tayo bata, masyado siyang naging pasensyoso o pasensyosa sa ating kakulitan. Naririyan siya palagi, katulad ng Diyos. Naririyan ang kanyang presensya sa mga nagpaabot sa iyo ng tulong nung ikaw ay nangangailangan. Kung paano rin namang naririyan siya sa mga tinutulungan mo ngayon na may kakayanan ka ng tumulong.
naririyan ang presensya ng Diyos sa mga nariyan para sa iyo, kung paanong naririyan din naman siya sa mga nangangailangang makasama ka. Bakit po inuulit-ulit natin ang pagtulong at pagdalo? Pagdalo sa pakikiramay o sa pagdiriwang, hindi lamang sa pangangailangan, kundi sa pagsasaya. Bakit paulit-ulit? Para din po yung kumakain. Hindi mo naman uulitin kumain ng masarap na pagkain kung hindi iyon masarap sa'yo, di ba? Kung pagtikim mo pa lang ay parang gusto mo nang isuka, hindi mo na yun ulitin, orderin o iluto. Iba naman ang iyong iluluto o orderin. Kasi nga hindi naman masarap eh. Kumbaga, mayroong hatid sa'yo. Iyon. Yung pagtulong, bagamat nawawalan ka, nababawasan ang iyong sa halipay sa iyo na naibigay mo pa. Eh bakit inuulit-ulit natin? Nakatulong ka na, tutulungan mo pa uli kahit hindi ka ma-appreciate. O kahit hindi man lamang magpasalamat sa iyo, tutulong ka pa rin. Dahil po kasi natitikman natin ang pahiwatig ng ligayang pangwalang hanggan. Natitikman natin ang pahiwatig ng ligayang pangwalang hanggan sa atin pong pagtulong at pagdalo. Hanggat maaabot po natin ang kapunuan ito, yun pong hanggang dumating tayo sa dulo, yung wala na tayong kakayanang tumulong, wala na tayong lakas na dumalo, baka iyon na ang kapunuan at naghihintay na sa atin ang kawalang hanggan. Until then, tutulong at tutulong pa rin tayo. Dadalo at dadalo pa rin po tayo. Ang buhay na pag-asa nawang ito sa kapunuan ng buhay, sa kawalang hanggan, ang magpalakas sa ating manatiling nananalig. Mahal na poong Jesus Nazareno, nakikinig po kami sa inyo. Mangusap po kayo sa amin.